The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, "Give your place to this man," and then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place, so that when the host comes to you and he may say, "My friend, move up to a higher position," then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Tanong lang po, sino po dito ang plinano ang pagpunta dito sa Manaoag na medyo may katagalan na? Sa mga lahat po nagsisimba ngayon, sino po ang nagplano na pumunta dito talaga? O talagang out of the blue lang na pag-isipan yung pumunta po? At least may nagtaas ng kamay, nahihiyam, pero madalas, kapag pumupunta po dito sa Manaoag, alam ko, pinaplano iyan. Sapagkat hindi naman po ganun kamura ang pumunta dito. Lalong-lalo kapag kayo po ay nanggaling sa ibang lugar na malayo. Kaya nga, kapag pupunta dito, ang unang tinitingnan ay ang budget. Sapagkat hindi po mura yung toll. At ilang tolls po yun. Medyo may karamihan po, ilang beses umaakyat, bumababa yung mga gates ng toll. At hindi rin po murang gasolina ngayon. Kaya nga kailangan, pag pumunta dito, kailangan talagang may plano. Lalong-lalo na, hindi rin po mura kapag marami po kayo. Kasi hindi lang po gasolina at toll ang iisipin nyo. Ano pa po yung susunod? Pagkain. Sapagkat sigurado yan, hindi naman kayo pwedeng hindi kumain kung pupunta kayo dito at magbabiyahe kayo ng at least 5 hours na balikan. Kaya nga siguro mga kapatid, mahalaga sa atin yung plano sa buhay. Hindi dapat yan mawala. Sapagkat dapat na pag-iisipan kung ano ang direksyon na gusto natin sa buhay. Mahirap ang pabasta-basta. Kailangan kahit papaano may plano. Pero kung titingnan po natin, may mga plano din tayo sa buhay kahit gaano kaganda, ay hindi nasusunod. Kahit gaano katibay yung lahat ng ipinasok natin na mga elements ng planong iyon, may mga planong hindi talaga nasusunod. Kaya nga, mahalaga din na may flexibility sa paggawa ng plano. Meron kang contingency, sabi nga, kapag ikaw'y gumagawa ng plano, sapagkat kailangan mong makita na hindi lahat ng nasa plano ay maaring masunod. Pero ang tanong, mga kapatid, bakit nga ba tayo talaga nagpaplano? Ang simpleng sagot po dyan ay because we want to be in control of the situations.
Mahirap pag nawala sa atin yung control. Kapag naging basta-basta lang yung mga bagay-bagay, kung minsan, we are losing control. At kapag nawalan ng control, ang madalas na naapektuhan po diyan ay nagkakaroon po ng strain in relationship. Sometimes, control is necessary for order, even in our own relationships with one another. Kapag nawalan ng control, strained ang relationships mas madalas. At bakit na-strain ang relationship? Sapagkat nagkakaroon ng awayan kung sino dapat ang masusunod. Sino ba ang dapat na masunod kapag nagkaroon ng out of plan? At ito ang madalas na makikita po natin in any relationships that we have in life. Kapag nawala po yung sense of control, para po may nawawala din sa atin na doon sa lugar na iyon. Kaya hindi makapagtataka kung bakit very addictive ang sense of control. At saan po yan makikita? Addictive po, kaya nga po addictive ang fame. Sapagkat kahit papaano, nai-impluwensya mo yung lahat ng tagasunod mo. Addictive ang power, sapagkat meron kang subjects. May sumusunod sa iyo. Addictive ang pera, sapagkat kapag may pera ka, madalas ikaw ang nasusunod. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa isang posisyon na kaya mong gawin iyon. Kaya hindi nakapagtataka kung minsan ang madalas na gustong sundan ay yung mga taong may sense of control. But interestingly, sa lahat ng pagbasa natin sa linggong ito, iba po ang lesson na ibinibigay. Basahin po natin yung pinakaunang pagbasa. Hango po sa Book of Sirach. My child, conduct your affairs with humility, and you will be loved more than the giver of gifts. Humble yourself the more, the greater you are, and you will find favor with God. Kung ating titingnan po mga kapatid, ano po ang mas nagbibigay ng sigla daw sa isang tao? Nagpapakilala lalo kung sino siya. It's when we conduct our affairs with humility. Magpakumbaba. Isang bagay na napakahirap kahit sa aming mga pare. Isang bagay na kailangan mong isuko ang kontrol para lang masunod ang humility ito. Kaya nga siguro mga kapatid, if that is the case, we will ask, Father, then if everyone will be humble, then how are we to judge kung sino ang mas importante? Simple lamang po, we will not be the one to judge. Ang Diyos. Mahirap kapag tayo ang naghuhusga. Sapagkat kapag tayo ang naghuhusga, parating may bias iyan. May personal preference parati tayo kung anong mas mahalaga. Pero kapag ang Diyos ang naghuhusga, patas lahat. Hindi tinitingnan kung gaano kagara ang damit natin. Hindi tinitingnan kung gaano kamahal ang mga sinusot nating sapatos o damit. Hindi mahalaga kung gaano kagwapo o kaganda tayo. Ang mas mahalaga ay kung gaano kaganda ang nasa loob ng puso ng bawat isa.
Alam niyo mga kapatid, si St. John Chrysostom, ang sabi niya, do not aim or desire for the golden vessels, but aim for a golden heart. Napakaganda po nun. Sapagkat sa atin, ang sense of control is about displaying. Kaya nga siguro, kailangan kapag alam natin nakakaangat tayo kuminsan sa buhay, nakikita din yan sa the way we dress. In fact, from the very beginning, sa history ng mga tao, yun po ang distinguishing mark kung paano tayo nagdadamit. Sa history, kapag ikaw noble, nagsusuot ka ng mamahaling damit. At alam mo kung ikaw ay peasant, sapagkat ikaw yung, alam mo, ilang beses na pinagtagpi-tagpi yung damit mo. Kinumpuni. Pero pagdating sa langit, is this the one that we are thinking to be important? Probably not. Actually, hindi probably. Talagang hindi. And it is the Lord who tells us that in the gospel today. Kaya nga siguro po yun ang sinasabi ng Panginoon, when we gather people to a banquet, we invite people who cannot even repay us. Kasi madalas, tama naman po talaga yung nasa gospel eh. Sino po bang madalas na i-invite natin? Someone who can repay us. Someone who can return the favor to us. But in this case, the Lord is asking us even to invite those people who are maybe strangers to us, but incapable of repaying us. And that is part of that humility. Yung magpagumbaba. Kaya nga siguro po mahirap maging magpakumbaba. Sapagkat some of the structures that we have, kailangan siyang masira. Even yung structure of control, kailangan siyang masira. At yun ang pinakasambagay na ayaw natin kung minsan. But the Lord is telling us, we will be blessed if we only learn how to submit our control of life to God. Kung kaya natin gawin iyon, sigurado po ako, hindi naman masama. Kung susurrender din na naman natin ang control sa buhay natin, hindi masama na sa Diyos natin ito ibibigay. Kung mawawalan rin naman talaga tayo ng control sa buhay natin, hindi masama na sa Diyos natin ito ibibigay at pagkakatiwala. Kung may mga bagay tayong kailangan ipakumbaba, hindi rin masama na sumunod na lang sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sa ating pagpapatuloy po ng misa, yun po ang hihingiin natin. Na Lord, allow me to surrender the control of my life to you. Allow me to learn to submit to your will. Because at the end of the day, I know that I can trust you. Yun lang naman talaga po. We can trust the Lord. We can trust the Lord. Even if we lose control, we can always trust the Lord. Kaya nga po sa ating pagpapatuloy, yan ang ating panalangin. At yan din po ang ating hingin. Amen.